Magandang gabi mga kabarangay. Isa na naman pong topic o issue ang ating pag-uusapan. Ito po ay may kaugnayan dito po sa itinayo ng isang grupo na ang pangalan po ay I'm Pilipinas, kung saan sinasabi nito na kanilang isusulong ang kandidatura sa pagkapangulo ni Isko Moreno ngayong 2022. So, ang proponent po yata nito ay yung dating MMDA manager na si Sang Tim Orbos. So, kung ang isang bayan with Antonio Carpio ay nagnanais na mabuo ang opposition para magkaroon ito ng isang kandidato laban sa sinumang manok ni Pangulong Duterte, ito namang I'm Pilipinas ay nagsusulong naman ng iisang kandidato sa katauhan ni Isko Moreno. Ito si Yorme na sa kasalukuyan ay mayor ng Maynila. Well, ang pag-uusapan po natin ngayon, karapat-dapat nga po ba si Yorme na maging Pangulo ng Pilipinas? Well, in fairness po, nang tinanong si Yorme kung ano ang kanyang opinion tungkol dito sa grupo na ito na binubuo upang isulong ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo, ang sabi po ay hindi naman nagkomento si Yorme. Kumbaga hindi niya ito binigyan ng hayag-hayagang pagpapahalaga sa ginawa ng mga grupo upang isulong ang kanyang kandidatura. Ngayon sa tanong po natin, karapat-dapat nga ba si Yorme na maging Pangulo ng Pilipinas? Well, una po ang masasabi natin, napakabata pa. Kumbaga hindi pa natin napatunayan o hindi pa ni Yorme napapatunayan kung kaya nga ba niya ang responsibilidad ng isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam po natin, nagpakitang gilas ito sa Maynila. Mula noong 2019 hanggang ngayon, mga 2 taon na na ito'y nakaupo bilang mayor. Nagpakitang gilas po ito. Pero masasabi po natin na wala pa namang substantial achievement ito sa Maynila. Wala pa po. Wala pang napapatunayan si Yorme. Yang Dolomite sa Manila Bay, national government project po yan. DENR ang naglunsad ng proyekto na yan. Ang tanging ginawa ni Yorme dyan ay pagsuporta. Meaning hindi niya po kinalaban yung proyekto na yan. Yan namang cleaning up ng Pasig, hindi rin po naman yan proyekto ng Maynila. Alam po natin yan. At yung ibang mga
gawain dyan. Katulad halimbawa ng mga traffic solving of the traffic problem. Yan naman po ay MMDA. So, kung titingnan po natin, wala pa talagang substantial achievement si Yorme. Sa aspeto naman po ng negative aspect in him as mayor, ang una po nating nakita dyan ay yung kanyang pagyayabang, pamamayagpag na ipinatanggal niya ang mga tarpaulin na nagsasaad ng na idinideklara na persona non grata pinatanggal ni Yorme ang mga tarpaulin na nagsasabi na ang CPP, NPA, NDF ay persona non grata sa siyudad ng Maynila. Ano po ang implikasyon nito? Ang ibig pong sabihin niyan, una, si Yorme ay hindi po nakikiisa sa pambansang programa na inilulunsad ng NTF-ELCAC. Ano po ito? National Task Force to End the Local Communist. Hindi po nakikiisa si Yorme na wakasan. Hindi po nakikiisa sa pambansang programa na inilulunsad ng ating Pangulo through the NTF-ELCAC na wakasan ang teroristang komunista sa ating bansa. Kung kaya hindi po nakapagtataka na ang mga teroristang komunista ay malaya pong nakakagala sa siyudad ng Maynila. At marahil ito po ang dahilan kung bakit may mga ambush diyan na naggaganap sa Metro Manila, mismo sa Maynila. Sapagkat nariyan po naglipa na ang mga teroristang komunista na tila baga binibigyang proteksyon ni Yorme. At yan po ay sinusuportahan ng mga informasyon na ito di umano si Yorme ay consultant ng NDF nung nagkaroon po ng peace talk sa Netherlands. At marami pong information na ito may kaugnayan, may constant communication si Juma Sison at si Yorme. So ano po ang implication ng mga informasyon na to? Si Yorme po ay bata ni Jose Maria Sison. Tao-tauhan po. Kaya kung ito ay magiging Pangulo ng Pilipinas, wala pong kaduda-duda na i-deliver ni Yorme ang buong bansa kay Jose Maria Sison. Magiging komunista po ang ating bansa. Kaya wala pong dapat ipagmalaki si Yorme. Panay salita lang po ang kanyang achievement sa Maynila. Papurma-purma bilang artista. Yan po ang ginagawa ni Yorme. Ngunit mayroong iilan dyan na nagsusulong sa kanyang kandidatura sapagkat mayroon silang mga personal na interest
kung magiging Pangulo si Yorme, di makikinabang po sila. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit kanila itong isinusulong. Ngunit kung titingnan po natin, wala pa pong achievement si Yorme na naipakita bilang matino, magaling, at epektibong leader, lalo na po sa buong bansa. Sa Manila, maliit lang po na porsyon yan ng ating bansa. Pagpalagay na po na maganda yung kanyang pamamahala, it does not mean that he can also be an effective president, sapagkat sa napakalawak po ng teritoryo ng Pilipinas at sa napakarami pong problema, hindi po kakayanin yan ni Yorme. Alam po natin yan, ang kanyang kapasidad. Makikita po naman sa kanyang mga actuations. Marahil sa tamang panahon, kung siya po ay kung bibitawan po niya ang kanyang pagiging makakaliwa at mapatunayan niya sa Maynila sa loob ng 9 na taon, kung siya ay laging mananalo, pag napaganda po niya ang Manila in 9 years as mayor, then wala pong kaduda-duda na pwede po siyang maging Pangulo. Basta bibitawan po niya ang kanyang pagiging makakaliwa. At this point in time, the most that we can say of Yorme, maybe he has the potential. He has the potential to become, but it will be subject for his future performance as mayor of Manila. Alam po natin, may mga komento na rin po ito si Yorme sa against the leadership of Rodrigo Duterte. Halimbawa po, may mga naglagay na mga tarpaulin tungkol po sa ibang nating mga kasama na naglagay ng tarpaulin na sinasabing Sara Run, nagkomento to si Yorme. Nang sabi niya, mas marami pa ang mga tarpaulin tungkol sa pamumulitika ng maaga kaysa vaccine. Well, opinion niya yon. Pero ang ibig lang po natin sabihin dito na baguhang leader, kumbaga anti-Duterte po ito. In a democratic country, hindi naman po masama ang maging anti-Duterte. Karapatan mo yan bilang malayang mamamayan. Ang sinasabi lamang po natin ngayon, if you can afford not to cooperate with the president, so nakitang-kita naman po natin ang achievement ng presidente, nagsisikap para sa bansa, ibig lamang po sabihin yan, mas mahalaga sa iyo ang self-interest mo kaysa bayan. Kumbaga, isinusulong mo, kaya mo kinakalaban ang Pangulo sapagkat mayroon kang pinoprotektahan at yan ay ang political self-interest mo. Yun lang po yun. Katulad halimbawa po, bakit ba ngayon maraming mga taong lumalabas and openly and publicly criticizing the president, katulad po ni Manny Pacquiao na sinasabi niya ngayon, the most corrupt administration is
3 times corrupt ang administration ni Duterte. And that was after 5 years of being with Duterte. Ang ibig lamang po sabihin niyan, itong mga kritisismo na to ay nagpapapansin lamang yan because it is election season. At itong mga tao na to, halimbawa si Manny Pacquiao, ay nagpahayag na tatakbo bilang Pangulo. At sapagkat hindi po siya alam niyang hindi siya ang iinduso, ang gagawing standard bearer ng PDP Laban. So, ito po, nag-iingay si Manny Pacquiao. So, ito yung ginagawa, katulad din po ni Tito Soto. Nung mga nakaraan, ito po ay sumusuporta. But suddenly, they are now looking faults in the president para mayroon silang issue sa darating na halalan. At ito po ang pangit kasi po, ang ibig lamang po sabihin yan, hindi talaga ang ipinaglalaban mo ay ang interes ng sambayan ng Pilipino. Ito po ang kritisismo natin kay Manny Pacquiao at sa mga katulad niya. So, tungkol po kay Yorme, balikan po natin itong I'm Pilipinas na nagsusulong ng kanyang kandidatura. Mga pari ko, kay Tim Orbos, ito yata ang proponent. Well, karapatan yan. Okay lang yan. Sa totoo lamang po, the more presidential candidates, the advantageous it is for the administration's candidate. Bakit po? Kasi yung mga supporters ni Pangulong Duterte, solid yan. Kahit sino yung kanyang i-endorse, lalo na po kung si Inday Sara, talagang solid yan. Pero yung mga anti-Duterte, siyempre mayroon din naman, di naman may alis yun. Ito po ang magkakahati-hati para sa iba't ibang kandidato. Halimbawa po, kung mayroon tayong Lacson Soto, mayroon po tayong Pacquiao Binay, kung magkakaroon ng Moreno po, at mayroon ding halimbawa Duterte Marcos. So, yung supporters halimbawa ni Marcos at ni Duterte, Sara, solid yon. And it is about 50% or even more of the total voting population. So, yung another, sabihin na natin 40%, paghati-hatian yan ng about 4 presidential candidates and 4 vice presidential. Lalo na halimbawa pag nagkaroon ng Robredo at Trillanes. Halimbawa po, Sara Duterte Bongbong or Duterte na medyo medyo remote possibility. Robredo Trillanes, Lacson Soto, Pacquiao Binay. So, the more candidates for presidents and vice presidents, the merrier. And the more advantageous it would be for the administration's bid. Kaya okay lang kung iyon ang gusto nyo. But this we are telling na ito ngayon yung kumbaga takbo ng the political landscape for the 2022 is most likely ganon ang magiging
direksyon. Ngayon po, bigyan natin ng komento yung ang sabi, meron na raw pong ebidensya si Pacquiao tungkol sa mga anomalya. And katulad po ng sinabi natin, ilang araw pa lamang sinumiti ni Pacquiao ang listahan ng 10 ahensya ng gobyerno na sinasabi ito ang mga korap na ahensya. At ang sinasabi po niya, sa DSWD pa lamang, meron ang 10 billion na nawawala na hindi raw dapat bahagi ng SAP na hindi nakarating sa mga beneficiaries. Well, kung totoong may corruption, of course, we appreciate. Yan ay natuklasan ni Manny. Ang problema nga lang, sa sinasabi ni Manny, ito nga ang katanungan din naman ng marami. For 5 years, Manny was with Duterte. Panay ang kanyang papuri. Nang hindi siya nang alam na hindi siya ang magiging standard bearer, nag-ingay na siya. At sinabi niya, triple pa ang korupsyon. At hindi ko na masikmura ang korupsyon sa Duterte administration. Nang tinanong siya, paano mo nasabi yan? Di sabihin mo, just few days, inilabas na ang listahan ng 10. Kung sinabi sa kanya na maglabas ka ng ebidensya, just about 2 days or 1 day, inilabas na niya. Ito 10 billion nawawala sa DSWD pa lamang. Wala pa sa ibang ahensya. Iba pa yan, sa DSWD pa lamang. Ngayon ang sinasabi po natin dito, Manny, ganun ba kadali yun? Para makita mo agad ang 10 billion na nawawala sa DSWD. Pangalawa, sa tingin mo ba, ikaw lang ang may kapasidad na makakita niyan? Yung korupsyon na yan, yung pirang nawawala. Ang tingin mo ba, hindi yan tinitingnan ng mga proper agencies? Halimbawa ng COA at ng mismo ng DSWD. Yung mga, at saka ang alam natin, ang iba ipanamahagyan to the LGUs. Pero yung mga LGUs concerned ba, hindi nila tinignan yan. For you to make a conclusion that 10 billion is missing. Hindi mo ba inisip, Manny, that it is a responsibility of the highest degree para magbintang ka ng hindi mo sigurado? And within that very short span of time, knowing your educational background, definitely you cannot make us believe na yung sinasabi mo na corruption with that amount of 10 billion ay makikita agad. Makikita mo agad yan, ma-analyze mo agad yan sa napakaiksing panahon. Hindi kaya ibinulong lang sa'yo yan at hindi mo na-verify ang authenticity kung may papel ka mang ipinakikita kung totoo ba yan o hindi. At ikaw ay sumisigaw na agad para sabihin na ito na nga may korupsyon. Kung ikaw ay isang responsableng leader, senator as that, and aspiring to become a president,
Dapat hindi ka katulad ni Trillanes na ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw, daldal ka ng daldal ng walang katuturan. At this point in time, it appears na iyan ang ginagawa mo. We cannot make us believe that whatever you say is true. In the first place, alam naman natin na hindi mo kayang alamin yan by yourself. Sabi mo, marami kang pinasoldo, marami kang inupahan. Ang ibig mo sabihin, nagpa-imbestiga ka na noon pa man. At saka, we would just like to remind you, Manny, senador ka. Ang trabaho ng senador, legislation, hindi investigation. Kasi kung mayroong mga anomalya committed in the performance of duties by the public officers, alam mo man ikaw ay senador. Bilang senador, ang trabaho mo ay legislation, paggawa ng mga batas, hindi investigasyon. Sapagkat kung mayroong mga anomalya, if there are anomalies committed by public officers in the performance of duties, trabaho po yan ng ombudsman to investigate in cooperation with other law enforcement agencies. Hindi po yan trabaho ng senador. Sa ilalim po ng saligang batas, specifically Section 21 of Article 6 of the 1987 Constitution, the investigative power of Congress is in aid of legislation. So, ibig sabihin po niyan, kaya ang Kongreso nagkakaroon ng mga committee hearing upang mag-imbestiga, makapangalap ng mga informasyon related to the bills they filed. Yan po ang purpose ng investigation. Yan po ang investigative power ng Congress. It is not investigation per se para humanap ng krimen na which were committed by the public officers concerned. Rather, it is investigation in order to gather informations which they can use for drafting laws. So, hindi yan basta mag-iimbestiga ka as a senator dahil naghahanap ka ng korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno under Duterte administrations. Mali po yan. What you're doing is the function of the ombudsman
Unless, of course, at ito yung ating itinatanong sa iyo, mayroon ba kayong i-file na bill kung paano maiwasan ang korupsyon sa DSWD at sa mga ahensya na nabanggit mo doon sa listahan? Dahil kung mayroon kang bill related to those agencies, specifically to avoid corruptions in those agencies, then you may investigate. Pero yung sasabihin mo lang, mag-iimbestiga ka para ipaalam sa Pangulo na maraming korupsyon sa iba't ibang ahensya na hindi alam ng Pangulo, kaya ikaw na ang nag-iimbestiga para maipaalam sa kanya, that is not the work of the Senator. That is a work of the Ombudsman and other law enforcement agencies. Perhaps the COA. Trabaho nila yon. That is, yung ginagawa mo, usurpation of power yan ng ibang ahensya. Sapagkat wala ka namang batas na i-file. Meron ba? Isabihin mo sa amin. So, pansamantala, wakasan natin ang ating talakayan ngayong gabi. Sa bilang suporta po, inaanyayahan natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang